parang marami na yata umuwi. But anyway, we are victorious. Amen? Umawit po tayo ngayon ng may kagalakan at pagpupuri sa ating Panginoon sapagkat ang biyaya ng Diyos ay bago araw-araw. Araw-araw sa anumang panahon, anumang pagkakataon at anumang sitwasyon. Ang biyaya ng Diyos ay bago. Purihin ang kanyang katapatan. Let's sing this song. Mountain.
ang awit ay papuring walang hanggan. Lahat ng nasa langit, lahat ng nagtitiwala, aawit ng papuring walang hanggan. Ngalan mo'y nag-iisa, ngalan mo'y dakila, O Diyos, wala kang kapantay. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y wala nang babantay. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong nilikha'y nagpupuri. Awitan kang aking banal magpagkailanman. Ika'y pinatawad, kung ikaw ay tinubos, umawit ng papuring walang hanggan. Ika'y pinalaya, kung hawak mo ang ngalan niya, umawit ng papuring walang hanggan. Awitan siya ngayon at kailanman. Ang mga anghel nagpupuri, ang iyong nilikha'y nagpupuri. Awitan kang aking banal magpagkailanman. Digin ang awit, hari ng mga hari. Ika'y banal na Diyos, O Jesus, banal magpagkailanman. Ngalan mo'y nag-iisa, ngalan mo'y nag-iisa, ngalan mo'y dakila, O Diyos, wala kang kapantay. Lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan sa'yo'y wala nang babantay. Jesus, ngalan mo ay nag-iisa, ngalan mo'y dakila, O Diyos, wala kang in the Lord and in the strength of His might.
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, and that you may be able to withstand in the evil day. And having done all, stand firm. Stand therefore, having fastened on the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness, and as shoes for your feet, having put on readiness given by the gospel of peace. In all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. And take the helmet of salvation, the sword of the Spirit, which is the Word of God, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, and also for me, that my words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. Yes, Lord, ang lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat ay sa inyo lamang. Pinagpala mo kami sa 2 araw at kalahati na pagtitipon sa inyong banal na harapan, upang maunawaan namin kung bakit kami ay tinawag mo. At sa sandaling ito ay maghahanda kami dahil alam namin pagkatapos ng lahat, katulad ng binabanggit sa aming nabasa na mga talata, ang aming kalaban ay hindi namin nakikita, pero nasa loob namin at nasa sa amin, Panginoon. Bagamat ang banal na Espiritu ay naninirahan sa amin, ang kalaban ay hindi huminto upang kuminsan sikapin niya na kami ay biguin. Alam namin, Panginoon, dahil sa kami pinanganak ng makasalanan, yung naghahari na pagbabaka sa loob ng aming kalooban ay mananatili. Subalit ngayon na alam na namin na kami nasa sanlibutan na may kaguluhan at kami ay nasa isang labanan, salamat at meron kang ibibigay at ibinigay sa bawat isa sa amin. Araw na ito, aming pakikinggan at aming uunawain kung ano ang dapat naming gawin para yung tagumpay na nakamtan mo na ay aming maranasan, Panginoon. Tumayo ka sa gitna namin sa ilang sandali upang maging ganap ang inyong gagawin sa lugar na ito sa iyong mga lingkod. Ang inyong hukbo, Panginoon, ang inyong army, kikilos na may direksyon, na may pagkakaisa, at higit sa lahat para sa kalwalatian ninyo, Panginoon. Babaguhin mo kami habang kami sumusunod. Babaguhin mo kami habang kami nananatili sa inyo, Panginoon. Sa aming paglakad patungo sa aming mga tahanan, sa aming mga komunidad, at sa iyong banal na iglesia, ikaw nawa ang matanyag at wala nang iba. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige, tayo po ay maupo. This is our final and last large group gathering.
So sa ating pagtatapos ay aking gustong ihayag at ipaliwanag sa inyo na yung spiritual battle na aking nabanggit, diba? Yung pagkaroon ng labanan sa espiritu ay isang totoong bagay. So ang ating topic ngayon ay the realities of spiritual warfare. Ito ay totoo, ito ay hindi katang-isip, at ito ay magpapatuloy at nagsimula noong ikaw ay nagpasya na isuko ang iyong buhay at kilalanin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. At ang labanan na yan, ang battle, ang warfare, ay hindi matatapos hanggat hindi ka kinukuha ng Panginoon o kaya ay siya ay bumalik. Yun lamang ang dalawang posibleng katapusan ng spiritual warfare na ating pinag-uusapan ngayon. Kaya hindi tayo dapat masurpresa, hindi tayo dapat mapagod, dahil ito talaga ang bahagi ng buhay ng isang Kristiyano. Nung hindi ka pa hindi pa kinikilala si Jesus bilang Panginoon, hindi ito, wala yun. Di totoo na. Totoo noon, patay ka nga, di ba? Patay. Patay sa kasalanan. At ang lahat ng iniisip mo ay pangsariling kapakanan. Ang lahat ng iniisip mo ay mga bagay na akala mo ay siyang makabubuti sa inyo. Subalit, nang makilala natin ang Panginoon, dahil tayo'y sumusunod sa Kanya, at higit sa lahat, ang ating gustong gawin ay yung ginagawa niya, yung mission niya. So patuloy tayong babaguhin ng ating Panginoon. At ang ginawa natin dito ay isang hakbang para tayo ay mabago. Tayo ay masabi natin ma-equip para sa labanan na ito. Okay? Yung kahandaan at yung willingness natin ay of course depende pa rin sa ating willingness o ating kagustuhan na magpasakop sa Kanya. At ang labanan talaga kalimitan at sa lahat ng pagkakataon is between our choices and God's choices. Yung ating gusto o ang gusto ng Diyos. So ang ating iglesia, ang ating church ay isa sa mga sabihin nating pinalad na makita natin kung paano natin mapapagtagumpayan ang labanan na ito. Ang totoo, merong 4 na pamamaraan na ginagawa ang mga simbahan. Tawag natin mission and methods. At gusto kong ilahad sa inyo ano ba yung ating mission bilang isang iglesia. Kasi tayo ay isang army, di ba? Ang army nabubuhay dahil sa mission. Kung walang mission, hindi kailangan ng army, di ba? Pero merong mission at merong kalaban, kaya kailangan ng army. So, merong 4 ayon kay Jim Putman na sa kanyang aklat na discipleship na pamamaraan na pinipili ng bawat iglesia. At depende kung sino ang nangunguna, naroon ang focus nila, kaya mission and methods. Ang una, ang sabi ang isang iglesia ay pwedeng maging educational. Kapag ang isang iglesia o isang simbahan ay educational, wala silang naasikaso kundi punuin ang karunungan, ang kaalaman, ang impormasyon sa kaisipan ng kanilang mga nasasakupan o ng kongregasyon. Walang masama. Talagang kailangan natin bilang isang army malaman kung ano yung pamamaraan ng kaaway, ano yung ating panlaban, ano yung ating mga gamit. So, educational. So ang pangalawang uri ng simbahan ay ang tawag ay attractional. Okay? Pag ang iglesia ay attractional, ang talagang pinagpipilitan nila ay pagandahin ang lahat ng ginagawa. Sabi dog and pony show. Sila ay gumagawa ng lahat ng paraan para ma-entertain. Kalimitan kasi ni-entertain natin ang mga sumupunta sa bahay-sambahan. So gumagawa sila ng mga paggagandang ilaw, magagandang programa, mahuhusay ng mga awit, at kung minsan may mga drama at whatever, maganda pa rin yon. Tama pa rin yon.
Kasi dahil doon, maraming naakit ng tawag na yung mga soul seekers ang kalimitang kanilang focus. Ang pangatlo ay tinatawag na ang focus nila ay tawag ay missional. So missional, ang ibig sabihin, yung interest ay mga social justice. Yung mga issue sa labas, gusto mo makakaroon ng kontribusyon. Wala pa ring masama kasi lahat yan ay pinag-ukulan din ng pansin ng ating Panginoon. At meron naman na ang tawag nila ay organic. Anong ibig sabihin ng organic? Wala tayong asikasuhin kundi tayo ay maging masaya. Kung tatatlo man tayo masaya, malakas, tayo nananatili sa fellowship. Sabi ng iglesia na ito, simbahan na ito, nagagawa na namin ang misyon. Pero may isang bagay na nagkukulang. Ang lahat ng ito, kapag walang continuity at walang bagong matatayo ng mga bagong henerasyon na nakakaunawa ng layunin ng Panginoon, kung bakit pumunta siya rito. Pumunta ang Panginoon sa lupa dahil magmahal tayo ng Diyos para ibayaran ang ating mga kasalanan at tayo'y palayain sa pagkaalipin doon. Pero pagkatapos noon, mayroon pang gagawin yung lahat ng nakalaya. Hindi tayo mananatiling nakaupo lamang. Hindi tayo mananatiling nagpapasalamat lamang. Hindi tayo mananatiling nagsisikap na gawin ang ating ministry sa loob ng bahay-sambahan. Ang ating interest ay bagong buhay. Bagong buhay para sa sarili, bagong buhay sa taong nakakasama natin. Kaya nga sa buong linggo, sa buong 2 araw, meron natin tinag-aralan natin yung lahat ba saan ba tayo involved bilang anak ng Diyos. Pakilabantay mo nga yung kung ano yung mga nasa ating responsibilidad. Una ay ating responsibilidad kung talagang tayo nakakilala kay Kristo. Meron tayong responsibilidad. Tawag natin sa simbahan. Hindi yan. Yung bilog, okay? Bahagi tayo ng katawan. Tayo mga tinawag na mga anak ng Diyos. Inire-represent natin ang ating Ama. Amen? Kasi like father, like son, yun ang gusto nating mangyari. Hindi mangyayari yon kung mag-focus lang tayo sa pagsamba. Hindi mangyayari yon pagka tayo nag-focus lang sa pagpapalalim ng ating mga kaalaman. Kailangan talagang ang buhay natin ay madala yung 3 mga area na hindi natin maiiwasan. Una nga, sa iglesia, bibigyan tayo ng kakayanan para pag lumabas tayo sa bahay-sambahan, tayo ay uuwi sa ating mga tahanan na tayo ay magiging dahilan ng pagbabago. Kahapon may mga kausap ako na sabi nila sila ay mga first generation Christians. At ang iba sa kanila ay sa kasalukuyan ay sila pa lamang ang bahagi ng katawan ni Kristo sa kanilang pamilya. That's a big challenge. Kaya kailangan nga ang iglesia. Subalit kahit anong ginagawa ng iglesia, kapag ang tao na ito na nakakilala ay hanggang doon lamang ang focus niya sa nakikitang ugali at pagbabago at kanyang kasiyahan sa mga ministry sa church. At pagdating sa bahay ay problema ng nanay, problema ng asawa, problema ng anak, it makes no sense. It makes no difference. Kaya din para sa atin ng ating pastor na ang tunay na paglago at ang tunay na ebidensya na merong nagbabago sa iyong buhay ay unang masasaksihan at mararanasan ng iyong mga minamahal sa buhay sa loob ng inyong tahanan. Kahit ikaw ay nag-iisa, you are more than enough. Pero kahit kayong lahat ay sama-samang nagsisimba, pero ang ating alam ay nasa isip lamang at hindi nasun sa puso, hindi isinasa buhay, walang kabuluhan. Okay? At pangalawa, nakalimitan ay at least 8 oras ay nauubos sa araw-araw ang iyong buhay ay either sa eskwelahan o sa opisina o sa trabaho o sa komunidad. Pinag-usapan din natin yan kahapon. Ang tunay na pagbabago ay makilalaman lamang kung anong ugali, ano ang ating ipinakikita
sa mga taong nakakasalamuhan natin sa lugar na pinaglagyan sa atin ng Panginoon. So it's not about what you get doon sa lugar na yon, yun ang nagbago. It's about what you give, about the change that you initiate. Pero tandaan natin, these are simple matters to talk about. Talagang mangyayari yon. Pero ang gusto ko na i-recognize natin, it is not easy. Hindi ito madali. Ang daling magkunwari na banal sa loob ng bahay-sambahan. Ang daling umawit ng napakagandang awit para sa Panginoon. Ang daling sumigaw na amen, hallelujah. Pero ang tunay na ebidensya na binago ka ng Panginoon ay malalaman doon sa lugar na pinagdalhan niya at pinaglagyan niya sa iyo. Kaya merong kalaban. Kahit kay Jesus kasi pagkatapos na siya bautismo, nasabi din nila siya na Espiritu Santo sa Luke chapter 4, 1-13 sa isang lugar para siya ay subukin, malaman kung totoo. Anak na siya ng Diyos. Ang totoo, victory is there kasi kayang-kaya na niya. Alam niya lahat ang katotohanan. 12 taon pa lang siya. Kahit na yung mga pinahuhusay na mga guro ay nahahamamangha sa kanyang kakayanan, alam niya yung kasulatan. Kaya niyang ipaliwanag. Pero alam niyo ba doon sa temptation, yung same words na yon na alam niya, yun din ang dahilan kung bakit siya nagkaroon siya ng confusion. Dahil marami siyang alam. Kilala niya ang sarili niya. Ako ang anak ng Diyos, alam niyo na si ama, si Jose, hindi aking tatay, si Maria, nanay ko, pero siya ay hindi divine. Alam niya lahat yun. Pero dinala siya ng Espiritu Santo sa Luke chapter 4. Sabi sa isang lugar na nag-iisa siya. And for 40 days and 40 nights, katulad ni Moses, wala siyang pagkain, wala siyang inumin. I believe, ang nangyari sa kanya, he was tempted 40 days. Kasi ang normal sa atin, tuwing umaga, tuwing tanghali, tuwing hapon, tuwing merienda, nakakaramdam tayo ng gutom. Dahil kilala niya ang sarili niya, sabi sa kanya, actually ito'y naisip niya. Bakit ako magtitiis? Yung bato na yan na nakikita ko ngayon sa isang iglap, kaya kong gawing tinapay yan. At kung kailangan ng tubig, sabi nga ni Moses sa gitna ng disyerto, pinukpok din yung baton, lumabas siyang tubig. Kaya niya yon dahil siya ang lumikha noon. Pero naalala niya, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Anong ibig sabihin noon? Kahit meron tayo lahat ng mga bagay na ito, kung mapapahamak naman ang ating kaluluwa dahil dalabag natin ang kalooban ng Panginoon, wala yang kabuluhan. Okay? So, siya na anak ng Diyos na sigurado ang tagumpay, hindi ginamit kung ano ang alam niya at ano ang kapagkakilala niya para sa sarili lamang niyang kapakanan. Naintindihan ba natin? Kasi tayo maraming alam. Alam natin ang salita ng Diyos. Alam natin ang ating mga pribilehyo. Kung tayo may sabi natin may ministry sa church, ginagamit ba natin ito para sa glory ng Panginoon o para masiyahan ako? Sarap kasing tumugtog, training nila ako. Sarap kasing kumanta, binigyan ng Lord ng buhay, kakayanan. Ang tanong, ito ba talaga ang kaganapan? At sinasabi sa kanya, naiisip niya, ito talagang kailangan ko. Bakit ako magtitiis? Kaya ko naman. So yun yung una, tawag natin passion. Pakaganda sa pakasimple. We have our own passions with our own desires, and all these are given to us by the Lord. Ang tanong, saan mo gagamitin yung mga kakayanan
na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pangalawang pagkakataon, dinala raw siya, naglakbay siya. Actually, naniniwala ako siya ay nasa Jericho. He walked several miles, pumunta sa Jerusalem. Alam niya kung ano yung Jerusalem. Ang Jerusalem ay city ng kanyang ama. Kaya niya rin kontrolin yun. At ang sabi sa kanya ng demonyo, yung lugar na yan, actually, kontrolado ko ngayon yan. Pero sumamba ka lang sa akin, ibibigay ko na sa iyo. Very good offer, di ba? Position. Di ba? So, yung dahilan kung bakit ikaw ay dumating. Kasi ang problema mo, kaya naririto, nahiwalay ang tao makasalanan. Pag ibinigay ko na sa inyo, ibig sabihin, tapos na, hindi na kailangan yung ibang gagawin mo. That's the implication. Kung ibinigay kinekling man ni Satanas na kanya ang sanlibutan, kung tinanggap niya, hindi na siya kailangang mamatay. Naintindihan ba natin? Hindi siya kailangang mamatay kasi naibigay na, malaya na, wala ng moralidad, wala ng babat matama at mali. Dahil ibinigay, sinuko na nakapangyarihan. Pero anong sagot ni Jesus? Matandaan niyo ba? Sabi niya, Diyos lamang ang iyong sasambahin. Tama po ba? So yung ating position is not a position na kung saan yung ating kapangyarihan ay pwede natin gamitin sa gusto natin. These are the temptations. Ito yung mga sabi natin ginagawa ng kaisipan ng kaaway. Binibigyan kanya ng confidence sa sarili mo. At kung papayag ka, yung mga bagay na wala kay ibibigay niya sa iyo sa paraan na isusuko mo ang iyong pagkatao at ang iyong kaluluwa. So hindi pa sasiyahan ng demonyo, di ba? Ang totoo, ito yung mga bagay na naisip niya dahil nahihirapan siya. Tayo di man, di ba? Pagka tayo tinutokso, hindi naman kailangan ng iba eh. Kalimitan ang pinakamatinding tukso na dumadating sa ating buhay pag tayo ay nag-iisa. Sinaiisip mo ang sarili mo, bakit ako ganito? Hindi naman ako ganito dati. Bakit kailangan ko magpatuloy? Di ba? So hindi naman kailangan. So ngayon ang ginawa, sabi dinala siya, ang nilid siya patungo roon sa tuktok ng templo. At dahil meron na namang pangako na ipinaalala sa kanya, sabi niya kahit anong mangyayari sa iyo, iingatan ka. Tumalon ka diyan, walang mangyayari sa iyo. Di ba yun ang gusto natin? Walang kakapigil sa akin. Kung anong gusto ko, yun ang aking gagawin. This is what was offered to him. So position, possession. You are secure. Wala kang dapat alalahanin. Pero nung sabi ng ating Panginoon, kung babalikan natin, sabi sa verse, kasi sabi niya, walang mangyayari sa iyo, sabi niya, wag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Do not put the Lord your God to the test. Ano ang ibig sabihin natin dito kung minsan? Binibigyan natin ng kondisyon ang Panginoon. Babargain tayo sa Kanya. Diba? Lord, ibigay mo lang sa akin ito muna. Papangako ko sa iyo, ito ang gagawin ko. At ito ang kaisipan, kalimitan, lalo na sa panahon ito ng bagong henerasyon. I am entitled to this. I want it and I want it now. Diba? So ito yung warfare. Walang masama sa iniisip. Kaya ang pinakamahirap talaga na pagpilian ay two good things. Good and bad. Alam mong good, alam mong bad. Simple lang. I'll take the good. Pero two good things. Diba? Dalawang mabuting bagay, dalawang tama, napakahirap mag-decide kung alin ang gagawin. So dito natin kailangan
Kasi ang pinag-uusapan natin, the reality of warfare, dito natin kailangan yung ino-offer sa atin ng Panginoon na tinatawag natin the whole armor of God. Ang buong baluti, wala akong alam Tagalog doon ng Diyos, at ating binasa yung kanina. Sabi, magpakatatag kayo sa Panginoon at sa Kanyang kalakasan. Ang tanong, kanino ka ba nagpapakatatag at ano ang paraan mo ng pagtatag? Kaya gusto kong balikan, di ba sabi natin, si Jesus nag-iisa, walang kasama. Anong gusto nating i-emphasize dito sa ating camp? Gusto nating malaman ng bawat isa sa atin dito na aside from the Holy Spirit, you have somebody that you can depend on. Para yung army ay buo. Di ba? Army ang binubuo ng Panginoon. Hindi isang, sabi nating, ang tawag doon, bounty hunter. Hindi isang, tawag dito, yung sniper. Diba? Sniper, lagi nag-iisa, diba? Ang binubuo ng ating Panginoon na gusto kong maging baon ninyo, tayo ay magtatrabaho na alam natin ang kakayanan ng isa't isa at bibigyan natin ng pagkakataon ang bawat isa na ang kanyang bahagi ay magawa niya. Kaya nga, get into the game. Bawat laro, bawat labanan ay may kanya-kanyang bahagi ang bawat isa, dahil walang may monotony ng kahusayan, walang may monotony ng kalakasan, walang may monotony ng wisdom. We need each other. Jesus was full of wisdom, pero siya mismo ang nagkaroon ng confusion. Alin ba ang aking patotohanan na susundin? Ako ay anak ng Diyos, walang imposible sa akin. Gagamitin ko ba ito para sa akin? Pero ipinaalaala sa kanya, sambahin mo ang Diyos at ang iyong mission ay hindi magpasikat, hindi magpakilala. Kasi kung tumalon siya at hindi siya namatay, maraming makakakita, maraming tao doon. So dumating si Batman, si Superman, nandito na. Wala na tayong problema. Ang mga Romano, wala pa eroplano noon. Kung siya'y nakakalipad. Diba ang ating superhero, yung mga imposible na gagawa, wala pang tumalon doon sa templo na yon na nabuhay. Kung siya ay buhay, dumating na. Kahit gaano kalaking army ang kalaban nito, hindi ito mamamatay. So, nagtagumpay na. Pati hindi yun ang misyon ng kanyang ama. Tayo rin. Ang misyon natin na hindi tungkol sa ating sarili. At hindi natin ito magagawa ng nag-iisa. Tandaan natin, ang Holy Spirit ang nagdala doon. Ang Holy Spirit din ang magbibigay sa atin ng kalinawan sa ating mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon. Amen? So sabi diyan, Jesus was tempted by the devil and will also be tempted. At alam niya kung ano ang kahinaan mo. Ang maganda noon, sabi ng ating Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Tandaan natin, ang kalaban natin ay hindi iba. Ang kalaban nating number 1, ang ating sarili. Kasi sabi ng sarili mo, hindi mo kaya yan. Yes, pero kasama ko si Lord. Sabi ng sarili, imposible yan. Nothing is impossible with God. Amen? Mga kapatid, napakaganda ng nangyari. Pinasasalamatan ko una ang Panginoon at ang lahat ng mga organizers. When we walk together, talagang may mangyayari. Pulit pa natin ang Panginoon. Walang isang tao na pwedeng kumuha ng credit sa nangyari. Ilan sa inyo ang nakausap ko, nagyayaya na next year, Pastor, ganito rin. Sana kung buhay pa tayo. Kung di pa bumalik si Lord. Pero ang tanong, ano ang gagawin mo between now and the next camp? If you have been mobilized,
Okay? Kasi kuminsan, bakit ito ang kinalulungkot ko kuminsan? Napakaraming tao, hindi ako maintindihan. Pagka mayroon ka sinabi na pangarap mo, i-emphasize sa'yo why it cannot be done. Let's stop doing that. Let's ask ourselves if we are mobilized, our head, our heart, kasi sabi doon, pati paglakad natin, lalakad tayo na sumusunod sa Panginoon. Pag ang Panginoon ang sinusundan mo, hindi ka magkakamali. Pero pag sinusunod mo ay sarili mong daan, hindi ka magkakamali. Kaya when we believe that nothing is impossible with God and we are with His children, nothing is impossible. Amen? Pero yun nga ang ating focus, ang ating sarili, magpapagamit tayo sa Panginoon. Nakalimutan ko na yung last slide kaya medyo naligaw na yata ako. Pakiabante mo nga. Kaninang umaga aking na-exercise ito habang nakahiga. Pero iba pa rin yung lumabas Alam ito na mga pastor. So ito lang ang isa ang gusto tanda natin. Pagbalik, we do not rely on our own righteousness. We rely on what Jesus did for us, and this is the good news. Bakit? Kasi napakataas ng pamantayan niya na hindi naman niya hinihingi sa inyo. Hindi kailangang mamatay kayo sa krus. Ang kailangan lang malaman ng mga tao na may namatay sa krus dahil mahal ka niya. Amen? At mangyayari lang yun pagka nakikita nila ang pagkakaiba ng naniniwala sa ginawa ni Jesus at saka sa kanila. Kasi yun nga ang warfare, dadalhin tayo sa maraming problema. Jesus did not promise. Yung ang abundance doon, akala natin na abundance ng kung anong gusto mo meron. As I review all the things that happen in me, personally, what God means when we say abundance is abundance of challenges and opportunities. Okay? Yun ang talagang kailangan natin We have gifts, we have talents, we have abilities, but sometimes we do not use it, and we not let's say take advantage of it because we let opportunities pass. So there is abundance of opportunities for us to make a difference, and we will begin with our brothers and sisters and expand to our families and to the world, and the Lord will be glorified. Amen? So ngayon, ang tanong, paano ako mag-isimbula? Pakiabante mo nga, tingnan natin kung may relevance pa yan nakasunod. Yan, okay, so ba? So sabi dito, see to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful and unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. So every day is a new day, every day is today. Pero ang bagay na ito, na tayo magiging encouragement sa iba, hindi magsisimula kung hindi ka magpapasya at talagang magsimula na. At ang ehemplo ng ating Panginoon, napakasimple. 30 years old, pinakilala siya ni Juan Bautista na hindi siya actually ang Messiah. Merong magsasabi, malalaman ninyo. So he went to John the Baptist, he was baptized, and there was the announcement. Sabi ng
Holy Spirit, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Those same words ay pwedeng sabihin at sinabi na ng Diyos sa marami dito. Kaya ngayong araw na to, we want to give opportunities para sa mga naririto na maaring hindi pa nasabihan ng Diyos that this is my beloved Son, in whom I am well pleased. And when did that happen? When Jesus was baptized. Di po ba? Tayo ay binabaptize hindi para maligtas, kundi dahil tayo ay ligtas at tayo ang mga anak ng Diyos. At ang bautismo ay pasimula ng iyong public declaration that merong nagbago sa iyong kalooban. At handa ka na dahil ako'y nagbago, kung ano man meron ako ay gagamitin ko para sa Panginoon. So ngayong araw na ito ay gusto kong bigyan ng pagkakataon, kasi naging kaugalian din natin ito sa ating mga camp, na kung merong mga tao na gustong ipahayag ang kanilang kahandaan para katulad ni Jesus ay magsimula na ng kanyang ministeryo, aking aanyayahan habang inaawit ang awit ng paanyaya. To get into the game is to declare that you want to be part of the game. And the declaration that you are part of the game happens in baptism. When you surrendered your life to the Lord, you are righteous, considered child or children of God. But your starting point of your willingness to declare to the world and let people know that you are a child of God through your actions, through your behavior, begins at baptism. Pero sabi ko nga, dito nagsisimula ang malaking problema ko minsan. Kasi simula dito yung warfare ay magsisimula, pagsisikapan ka na ibagsak ng kaaway. But because you have brothers and sisters here and there is the Holy Spirit, both of them care for you, you will be victorious. Pero walang nagiging victorious pagka hindi pumasok sa labanan. Walang nagkakaroon ng kasiyahan kapag walang ginagawa. At ang gagawin mo ay magde-declare ka, Lord, use me. Lord, allow me to give you glory and honor. So habang umawit, Sister Shai, aking inaanyayahan ang sino man, unang pagtawag natin ngayon, na gusto nilang i-declare sa Panginoon at sa kapulungan na ito na ako'y handa na para formally become a part of the army. You are enlisted, but you need to be equipped. Equipping happens kung may direksyon na, kung anong gusto mo. Meron na lumapit sa atin ngayon sa purihin ng Panginoon, o hindi pa maawit ay simula na tayo. So napakapalad ng dalawang kapatid natin, ng tatlo, ng apat. Dito po tayo sa gitna, dito. At kung meron pa na matagal mo lang naririnig na gusto kong maging bahagi ng bukbok ng Panginoon, ngayon ang pagkakataon to declare publicly. At kahit na-baptize ka na noon, kung sa tingin mo ay
hindi naman walang nagawa at nagdumaan, lumublob lamang ako sa tubig. Ngayon ang pagkakataon para magpagamit. Praise the Lord. Friend, ako naniniwala meron pang naririto ngayon. Gusto nating mabuhay para sa Panginoon. Today is the day. So let's pray. So gusto ko umarap kayo sa kongregasyon. Celebrate sa langit ngayon. Want to be part of the celebration. Sino man na naririto ngayon, may pagkakataon pa. Of course, sinasabi natin kung minsan nariyan ang tamang panahon. Ginagawa ko na naman ang dapat kong gawin. Pero sabi ni Jesus, hindi naman kailangan magpabaptize, di ba? Wala naman siyang kasalanan. We're not talking here about baptism of repentance. We are talking here about baptism of a declaration na talagang gusto kong maging bahagi ng hukbo ng Panginoon. I want to be mobilized. Tayo po ay napakapalad na bigyan pa natin ang mga ilang pagkakataon. Tumayo po tayong lahat para madali nang humakbang. Nararamdaman mo, sinubulungan ka ng banal na Espiritu. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng declaration para sabihin sa Panginoon, Lord, I am ready. I want to be part of your army. Sana'y maging matapang tayo katulad ng mga nakatayo ngayon. Mas madaling paliwanag sa ating mga minamahal kung ang dahilan at baka mayroong magka-problema. Madaling ipaliwanag pag ginawa mo at sabihin mo ito ay decision ko dahil nais ko na mag-minister sa inyo. So panalangin natin lahat ang mga nakatayo sa dakong harapan. I want this to be a chorus of your prayers. Bless all of these people. At kung mayroon pang naririyan sa likod na gusto na muli pahayag ang kanilang kahandaan, sabihin sa Panginoon, Lord, this is my time. Panalangin ng bawat isa. So, itaas niyo ang inyong mga kamay at i-bless ang mga lalaki at babae na ito. Kailangan talaga natin ang matatag na pundasyon. At ang matatag na pundasyon ay alalahanin mo ang isang araw na kung saan nagpasya ka na isuko ang iyong sarili. Lord, pagpalain niyo po ang mga lalaki at babae na ito. Hindi namin inaasahan na sa araw na ito, sa 2 araw na aming ginawa ay magkakaroon ng ganitong katatagan ng pasya ang mga babae at lalaki na ito para talagang ibigay at maging ang silang sarili at maging bahagi ng iyong hukbo. Nakikilos para palakasin ang aming mga kapatid at palakasin namin ang isa't isa. Lord, pagpalain niyo po sila. Anaway ang kanilang pasya, isang pasya na hindi nila tatalikuran, isang pasya na magmanatili, isang pasya na inyong pagpapalain
Puspusin mo sila ng Espiritu ninyo, Panginoon, at ng pananampalataya. Ang katatagan, Panginoon. Sila ay halakad sa paraan na talagang magbibigay ng kaluwalhatian sa inyo at magbabago. Salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Sinusunod namin ang hakbang na nilakad ng iyong anak. At kami babaguhin mo, Panginoon, para yung misyon na aming naunawaan, na kami ay magdala at palakasin ang bawat isa, mga kaluluwang nakakilala siyo at kikilala pa, Panginoon. Lord, bless mo po, ipuin mo ang mga tao na ito simula sa tuktok ng kanilang mga paa hanggang sa kanilang talampakan, upang kung saan man sila lakad, ito ay magdadala sa kanila sa lugar na kung saan maraming pagpapalain at higit sa lahat sila ay pagpapalain. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin, purihin ang pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Okay, so ihanda po natin ang sarili. Tayo pupunta doon sa swimming pool at ating gagawin ang pagbabautismo. Pagkatapos ng ating bautismo, tayo ay magka-gather uli for 1 hour, and then tayo ay magtatanghalian, and then we'll go. So yung mga lumapit, change po kayo ng damit. Hindi ko alam po, dinala ni Ed. Dito po yung mga baptismal gowns. So magbihis po kayo. Dalhin nyo ito. Meron ba doon?